Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Inar. Taong 1956. Mount Talinis, Negros Oriental. Nang makita ng mga tao ang pagbagsak ng kalaban, may sumigaw noon na isang matanda habang tumatawa pa. Yung ganito. Yan ang napapala nyo. Porke mukhang Bisaya, inaalipusta nyo na. Hindi nyo ba alam na ang tunay na malakas ay ang kauri lang din natin? Wika nito nang siyang sinagot ng kabilang panig. Manahimik ka nga, tanda. Hindi ka nakakatuwa. Talo na nga kami. Dumagdag ka pa. Wika ng pamangkin sa nagngangalang Ronald. Nang marinig ito ng pangkat ni Inar, nagulat sila dahil ang akala nilang mga manok ng dayo ang nakalaban nila ay hindi pala. Kinakalaban sila ng mismong kababaryo nila, at upang hindi sila makahalata, pinadala sa ibang tao ang kanilang tandang. Sa isip-isip noon ni Inar, ano bang naging engkwentro nila? At sila palagi ang kinakalaban nito. Yung tipong animoy may galit sila sa'yo. Hinayaan lang niyo ni Inar at hinarap na lamang ang pagkapanalo nila. Yanar, may pulutan na naman tayo. Sabi ko naman sa'yo eh. Wala yan sa linyada. Wika pa ni Masoy habang bakas sa pagmumukha ng saya dito. Yung kasama naman nilang si Bandoy ang nagbantay sa tandang na kanilang inilaban. Baka kasi dahil sa inis ng kalaban, baka ano pang gagawin ito sa kanila. Paglabas nila sa mismong ruweda, pinag-usapan naman nila ang naging engkwentro nila sa kanilang kababaryo. Hindi natin kasalanan, pre. Sila ang nanloko sa atin. Biruin mo. Pinadala sa ibang tao ang tandang nila para lang tayo'y kalabanin. Oo nga, paring Inar. Kagustuhan nila yon. Kaya lang, sa kanila dumapo yung malas. Tawa naman ni Bandoy. Hayaan mo na lang mga pare. Tama nga naman. Dapat nga kumprontahin natin sila kung bakit ginagawa nila ang mga ito. Kaya lang, baka magkaroon pa tayo ng hidwaan sa mga yan. Mahirap na. Sagot ni Inar sa mga kasama niya. Nang mga oras ding yon, nilapitan sila ng kanilang kababaryo ukol sa ginawa ng iba nilang kababaryo sa kanilang pangkat. Pero bigla silang napapatahimik sa kanilang usapan nang nilapitan sila ng magtsuhing Ronald. Pagkalapit ng mga ito sa kanila, ang bungat kaagad ng mga ito ay, "Uy, bibitsuging bano, total natalo nyo kami sa unang laban. May ikakasa pa kami sa inyo. Isang tandang ulit, yun kung hindi kayo natatakot." Wika ni Mang Ronald sa kanila. "Mang Ronald, kunting respeto naman. Kunting respeto naman sa mga kaibigan ko. Hindi po maganda yung asal nyo. Bakit kami ang napili nyong pagkusunadahan? Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo eh." Sagot ni Inar dito. Nang marinig ng taong kaharap nila ang sinabi ni Inar, tumawa lang naman yon. "Aba mga kasama, bakit kailangan nating magbigay ng respeto sa kagaya nito? Eh parang hindi naman karespe-respetong tingnan." Muling pagsasalita nito kay Inar. Yung ibang mga taong nasangkot sa usapan
pinili na nitong magsilayuan upang hindi na madamay. Magamat kalmado lang itong si Inar, yung dalawa naman niyang mga kasama, animoy lilipad na ito para sumugod. Subalit, maigi itong pinigilan ni Inar dahil ayaw niyang mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Mga pare, ano? Ilalaban pa ba natin tong dalawang natira? O uwi na lang tayo? Naghahanap kayo ng gulo eh. Huwag niyo nang patulan yan. Wika ni Inar sa dalawa. Dahil parang wala itong balak na tumitigil. Nang sabihin yun ni Inar, kumalma lang naman ang mga ito. Dahil ayaw din naman nilang masira ang araw na yon. Dahil sa pamimilit ni Mang Ronald, napilitan na ring kumasa si Inar laban sa mga tandang nito. Habang nagkakabit siya ng bulang, gigil namang nakatingin ang mga kasama niya doon sa grupo ni Mang Ronald. Lihim niyang inilagay sa tari ng manok ang mutya niyang daladala. Linawin ko lang hindi kay Inar yung tandang na ilalaban nila, kundi kay Masoy. Ano pre, okay na ba yan? Para naman may pakita natin sa kanila. Wika ni Masoy habang hawak-hawak ang ilalaban nilang tandang. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na nga silang tatlo sa loob upang doon na lang antayin ang pangkat ni Ronald. Maya-maya pa, nasipat na nga nila ang pagpasok nila Mang Ronald doon sa ruwida. Kaya't naghahanda na rin sila. Ganon ulit na naman ang nangyari. Napalagay sa lugruhan ang laban na yon. Dahil halos tubos-pusta na lang dahil wala sa porma ng tandang nila Inar ang manalo sa laban. Pero hindi kalaunan, natuloy din ang laban na yon kila Mang Ronald nang siyang ikinagalak ng mga ito. Pareng Inar, ikaw ang magbibitaw dito. Ipakita mo sa kanilang hindi tayo talunan. Bulong ni Masoy sa kanya. Pumayag naman si Inar dito nang walang pag-aatubilig. Makalipas pa ang ilang minuto, binitawan na ang dalawang tandang sa ruweda. Pagsugod ng kalaban, nag-alala naman itong si Inar at ang mga kasama niya. Nang bahagyang tumakbo ang pambato niya na para bang laban atrasan. Dahil doon, mas lalong kinansyawan sila ng mga tao doon. Dahil bakit inilaban pa nila ang ganong uri ng tandang? Ikilalang takbuhin yun sa laban eh. Maya-maya pa, naghabulan ang dalawang pambato sa loob ng siyang halos ikinaalarma ng mga tao. Tama kayo nang narinig. Tumakbo yung pambato nilang tatlo. May narinig pa sila noon na wag nang ipilit dahil ayaw ng tandang na siya'y maging tinula. Kinapalanan lang ng tatlo ang kanilang mga muka at nakikiusap doon sa kalaban na kunin na lang nila pabalik ang tandang. Inis na inis noon si Masoy dahil sa ipinakitang galaw ng pambato niya. Pare, huwag mo nang saktan yan. Akin na lang yan. Baka kasi wala sa kondisyon ito eh. Tapos, dinala mo pa rito. Wika naman ni Inar. Ibinigay naman ni Masoy sa kanya ang tandang na yon at kanya itong tinanggap. Paano ba yan paring Inar? Mas lalong nakilala tayong mga banong sabungero dito. Wika naman ni Bandoy sa kanilang grupo. Hayaan nyo lang mga pare. Baka ganun talaga eh. Hindi para sa atin ang araw na to. Sagot naman ni Inar dito
habang unti-unting tumalikod. Kaya't pinili na lang nilang mag-inuman kaysa problemahin ang mga bagay na yon. Habang nag-inuman sila, bigla naman nilang nasipat si Mang Usting na naglalakad na may daladalang tuba. Agara naman nila itong tinawag, subalit suminyas yung mamaya na raw. Ilang sandali pa, lumapit din ito sa kanilang grupo. "Kanina pa ba kayo rito? Parang seryoso naman yung mga pagmumukha nyo." Wika ni Mang Usting paglapit nito. Niyaya naman nila itong tumagay para na din makapagkwentuhan sila. Ilang minuto pa nilang pagkwentuhan, doon nalaman ni Mang Usting ang pangyayari sa laban nila ng araw na yon. Dahil dito, napapaisip naman itong si Inar kung bakit parang wala ng bisa ang tangan-tangan niyang mutyak. Hanggang sa nagpasya silang ilabang muli ang una nilang nanalo na yung walang sugat na tandang. Pero sa kasamaang palad, tila ba nilayuan na sila ng swerte. Hanggang sa pang-apat na laban, natalo pa rin sila habang nasa gitna ng ruweda si Inar. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at ang pandilim ng kanyang mga paningin. Pero sa kabila ng pangyayaring yon, may bumulong sa kanyang tenga sa busis ng isang matanda. Sa pagpatak ng alas 12 sa pang-pitong araw, mawawalan ito ng bisa. Hindi mo na ito magagamit kailanman. Wika nito. Ilang saglit pa, hindi na malaya ni Inar na pinagtulungan na pala siyang buhati nila Masoy at Bandoy. Tama kayo nang narinig. Natumba pala siya mismo sa gitna ng sabungan. Dahil sa pangyayari, pinagtatawanan pa sila lalo dahil ang akala ng mga tao, inatake si Inar dahil sa sunod-sunod nilang talo. "Pare, anong nangyari sa'yo? Nakakagulat ka naman. Tara, doon na tayo mag-uusap. Doon sa ilalim ng puno." Wika ng mga kasama niya. "Okay lang ako, pare. Okay na ako." Wika naman ni Inar sa mga ito. Pagkatayo niya, nakatayo naman siya ng tuwid na para bang walang nangyari. "Teka, kumain ka na ba? Baka dahil yan sa gutom, nako." Wika pa ni Masoy. Inaya siya ng mga itong bumalik sa sabungan para mag-inuman, subalit ayaw na niya. Kaya ang nangyari, umuwi na lang siya sa kanilang bahay habang yung mga kasama niya bumalik sa sabungan para ituloy yung kanilang inuman. Habang naglalakad siya papauwi, panay naman ang isip niya kung sino yung matandang bumulong sa kanya. Lumipas ang mga araw, hindi na muna sumama si Inar sa sabungan upang magpalamig na muna sa mga pangyayari. Isang gabi, habang nagpapahinga siya, naisipan niyang buksan ang supot kung saan niya itinago yung mutyang ibinigay ng matanda. Pagbukas niya dito, nagulat siya. Nakita niyang isa lamang itong tumpok na abo na lamang. Di niya namalayan, nakatulog na siya sa kanyang hinihigaan. "Sumama ka sa akin. Matutulungan kita sa problema mo." Muling bulong ng matanda. Pagbangon niya, umaga na pala. Pantay sa Part 8
at itutuloy natin ang kwento. Maraming salamat.